Papasok yun, no? So, ang velocity dito ay 500 meter per second. Okay? Exit. Saan ba yung exit? Diba? Exit velocity ay 150. Bakit? Bumagal na eh. Bumagal. Diba? So, um, mabagal dahil nag-expand, no? Tsaka bumabagsak yung pressure. So, pero, dito, so within the blades, no? May mga blades kasi yan eh. Di ba? Ganyan. Pero ito, di ba? Merong shaft yan. Tapos, ito yung pinaka shaft niya, no? Meron siyang mga blade na naka-attach, no? So, ito, dito sa kanyang mga blade velocity ay 200 meter per second, which is understandable, no? In between the high speed of the steam and the exit speed, which is 100, ano ba 'to? Exit velocity, mababa na 'to, no? Decreasing yung speed. 150 na, no, pababa. Ito naman 200. Di ba pag mataas mataas ang pressure ng tubig or steam, mas mabilis, di ba? Parang pag nagdidilig ka lang, no? And then binigay yung nozzle angle 20. Ang pinapahanap, work done per kilogram of steam. Ano ba yung nagawa ng trabaho ng turbine sa bawat kilogram ng steam na ini-input mo? No? So may formula tayo. This is the work done. This is U. Ano ba yung U? Yung ah 200, ibig sabihin yung velocity, no? Ito. So, blade velocity to. Ito naman, para makuha mo yung tangential velocity, no? Ito ang kukunin tangential velocity, kukunin mo yung inlet tsaka outlet. Diba? So, ito, 500 cosine 20 kasi inlet yun eh. Diba? So, inlet ay 500. So, yun. I-multiply mo sa cosine ng ng given angle ng nozzle. No? So, 500 cosine, ito yun, 4. Ito naman, opposite direction, say negative 100. Ito, no? Negative 100. Tama ba 'to? Or 150, no? So, basta kung ano yung ilagay na lang yung yung actual, no? So, kung ang exit ng velocity ay 150, gamitin ng 150, no? Kung yun ang sandali, kunin ko lang 'tong problem number 1. Ano bang 100 pala, no? So, eto 100 na typo error lang. So, yung exit, 'di ba? Exit velocity ay 100. Okay. So, yun ang gagamitin natin, yung 100 para kunin 'to. So, eto. So, ito ay 100 'to. Yan. So, doing the math, 200 is the speed for the blades. Tapos, ito yung inlet velocity, tangential. And then, ito yung exit velocity na tangential. So, you would have 200 times 369. Ito yan. Ito yung nagawa na work per kilogram of steam. Okay? So, anong pinag-uusapan natin? Blade speed, tsaka yung work. Okay? Doon na tayo sa problem number 2. Isentropic efficiency of a turbine. Bakit isentropic? Kasi nga, isentropic yung work. Di ba? So, dito, iinit. Di ba? Iinit yung tubig. Siyempre, hindi pa naman yan 100 degrees centigrade, no? Pure liquid pa yan. Tapos constant temperature, umabot siya sa boiling point. And the boiling point, depende yan sa
tinatawag na pressure, 'no? Kung ikaw ay nasa atmospheric standard, halimbawa 1 atmosphere, ano ba yung 1 atmosphere? 14.7 PSI and other sa paligid natin, ano 'to, ito ay magbo-boil sa 100, 'no? Pero kung ikaw ay nasa ibang ano, pressure, halimbawa 4 megapascal, 'di ba? Oh, mataas 'yan, 5 megapascal, 'no? 'Di ba? So, mataas 'yan. So, mataas din yung boiling point. 'Pag mababa yung saturation pressure, ba sa Baguio, sa Mount, Everest, mababa yung pressure, mababa din yung pagkulo ng tubig, 'no? Okay. So, standard 'no, STP, standard temperature pressure. Ibig sabihin sa atmospheric tayo. So, ngayon eto tingnan niyo, tataas 'yan dahil lampas na siya, 'di ba? Eto kasi ano 'to, eh, 'di ba liquid, eto yung vapor, eh. 'Pag lumampas na siya sa vapor region na saturation, ang tawag na dun ay superheat, 'di ba? So, itong region na 'to ay superheat, 'yan. So, 'pag dumaan sa superheater, taas yung temperature, 'no, tsaka yung pressure, taas din yung entropy. So, tapos eto, 'tong straight na 'to, constant entropy, 'di ba? Constant entropy. Eto ay saturated liquid sa pump 'no, purong tubig, pero iko-compress mo siya, compressed, compile, eh, 'no? Isentropic compression, isentropic expansion, 'di ba? So, eto yun. Tapos idudugtong mo siya. So, dito tayo. Kasi isentropic, eh, 'di ba? Ano yung efficiency niyan, 'di ba? So, dito tayo sa turbine which is ideally is expanding isentropically wherein entropy is constant, 'di ba? Ito, bumababa yung temperature, bumababa yung temperature, pero isa lang yung iyong entropy. Isa lang yung point mo. Kaya tinatawag siya na isentropic efficiency. Pero ang gagamitin natin is yung energy content na enthalpy, di ba? So enthalpy pa rin ang gagamitin, okay? So tingnan nyo, in a steam turbine, steam enters with an enthalpy of 3,200 kilojoule per kilogram, no? So may enthalpy tayo rito which is H1, ano yun? 3,200 kilojoule per kilogram. And exits an actual enthalpy. So yung pag-exit niya, may actual enthalpy siya, no? Tapos meron ding isentropic ideal exit enthalpy is 2,500, no? So actual enthalpy is 2,600 and then ideal, no? Tandaan niyo yung mga keyword. Ito, actual, ito ideal. So basing from the term, no? Meron siyang ideal tsaka actual. So, pupunta ka ngayon sa mga given, lalagay mo, tas yung mga formula. Ito yung formula. What is the isentropic efficiency? No? Ito rin yan, parang thermal efficiency. And it could be acquired, it could be secured, it could be get from having the enthalpy at the entrance, no? Enter 3,200, no? Ito, 3,200. Actual outlet tsaka isentropic outlet. Ano ba yung actual outlet? 2,600, 'di ba? Kilojoule per kilogram. And the isentropic outlet, no, isentropic. Kasi isentropic is ideal, eh. Hindi naman talaga siya hindi naman talaga siya constant, eh, kasi may mga losses, 'di ba? Pag actual, hindi siya diretso, no? Maaaring ganyan siya or gano'n, no? So, 'pag isentropic, ideal. Ibig sabihin diretsong-diretso yung entropy values niya. Eh, hindi nga, eh, 'no? No? In terms of enthalpy tayo, pero, actual nga na may actual enthalpy exit, meron ding actual na merong ideal. Ito yung ideal 2.5. So, outlet enthalpy na isentropic or ideal is 2.5.
So all we have to do is to substitute. So yung H1, 3,200, itong actual, no, enthalpy, 2,600. Ito naman ay 3,200 uli. Ito naman ay 2,500, no? So ganun lang. Isa-substitute lang natin and we're gonna show the solution. Yan, di ba? So yung pumasok, di ba, ito yung turbine mo, pumasok yung H1 which is 3,200, no? Pero paglabas niya, no, sa outlet, paglabas niya, sabihin mo H2, di ba? So isa naman is H2 prime, no? So yung actual ay 2,600 pero yung ideal is 2,500. So all you have to do is to substitute lang, no? So kunin mo yung H1, 3,200, ayun. Yung H ng actual outlet, yung lumabas, 2,600, di ba? So ibig sabihin kung ang TS diagram mo ay ganito, ito yung actual, ito yung ideal, no? What's the ideal? Ano? H25, oh, mga ulit. Dito pa, papapasok, di ba? Kasi ang DS2 eh, entropy and enthalpy are behaving the same. So, eto, mas mataas ang entropy, ganun din pag enthalpy, no? So, ipapasok mo onte, no? So, 2,600 is the actual enthalpy. 25 is, ay, 25 is the isentropic. Yan. So, makakuha ka ng efficiency na 85.7. Okay? So, ganun lang kasimple yun. So, punta na tayo sa number 3. Stage efficiency of a reaction turbine. Ano nga pala yung reaction turbine? Galing siya sa nozzle, tumatama siya sa blade. Di ba? So, ang pressure drop niya ay sa nozzle. So, galing siya sa nozzle, tumatawa siya sa blade. So, reaction turbine stage, the enthalpy drop in the fixed blade is 100 and in the moving blades it is 120. Due to friction and other losses, 20 kilojoule per kilogram. No? Di ba may dalawang column yan? So, ito ay fixed. Ito ay ano, rotation, no? Moving. So, pag pasok ng steam dito, hindi gagalaw to kasi naka-fix yan eh. Naka-fix sa shaft, no? Ito, may bearing. 'Di ba kaya siya iikot kasi may element na nagpapaikot sa kanya na nakakabit sa shaft. 'Di ba parang gulong ng ano, gulong ng, tawag dun, gulong ng, bisikleta, 'di ba? May mga bearing yan kaya umiikot. So 'pag tumama yung steam dito sa kanyang, blade, 'no, iikot yan, iikot. So iikot yan, 'no, kasi nga yung shaft niya ay may moving element na blade, 'no, rotational element. So all we have to do is to just, substitute, no, the values, ayan, no, enthalpy, kung dalawa, minus the losses. Ano yung losses? 20 kilojoule per kilogram. Ano naman yung ano, yung enthalpy drop. Kasi mga drop to eh, mga energy drop. In the fixed blade ay 100 at doon naman sa isa ay 120. So all you have to do is to uh, add, no? So 120 plus 100. Ito rin, 120 plus 100.
So, ano 'to, enthalpy draft in the fixed blade, bakit? F, eh, nasa F is fixed. Tapos enthalpy drop sa moving. Saan mo nakita yung M? Yung moving yan. M stands for moving blades. Kapag sama mo yung drop, ima-minus mo yung losses, i-divide mo sa kanilang totality. Ito, di ba? Total. After mo maialis yung losses. So, ang solution po natin ay ganito, no? Ang efficiency stage, no? Stage efficiency ang tinatanong eh. Sa reaction turbine, di ba? Sa reaction turbine, may dalawang ganun. Oh. Yan, di ba? Sa reaction turbine. Bakit, paano ano yung description, yung operational definition ng efficiency? Useful energy output, di ba? Output niya, tsaka total energy or enthalpy drop, no? In terms of enthalpy. Kasi nga, enthalpy is the energy, no, component. How do you get the useful energy output? Ito, kukunin mo yung enthalpy na drop sa fix. Diba? Ito yung fix. Ito yung movable blade. So, 100 tsaka 120. 100 tsaka 120. Ito yan. Ipag-add mo sila, i-minus mo yung losses, 20. Tapos, over the total, 100 plus 20. So, meron kang 90.9 na efficiency. No? Matatandaan yung energy output over input. No? Siyempre, yung output, mas mababa. Kasi, alam mong tumaas yung efficiency mo ng more than 100%. No? Mas mababa. Bakit? Kasi meron ng losses. No? I-minus mo yung losses along the process. And then, divide mo sa total, makakuha ka ng efficiency. Okay? So, saan na tayo? Number 4. Doon tayo sa problem number 4. Yan. Superheated steam at a temperature of 400 and pressure of 3 megapascal. Paano mo nalaman na ano? Paano mo nalaman na superheated yan? Ha? J-Boy, paano mo nalaman na superheated yan? Anybody, paano mo nalaman? Anybody, paano nalaman yan na superheated? Di ba, ito yung TS. So, ayan, boiler. Di ba? Tapos, iniinit. Ito na yung start ng turbine. Di ba? So, ito, ibig sabihin, ito ay yung, saan yung ano dyan, yung superheating process. Ito, di ba? So, etong portion na 'to, nagsu-superheat ka. Kasi ang saturated region hanggang dito lang, eh, 'di ba? Saturated. Pero 'pag tiningnan mo 'tong curve na 'to, let me grab another. What can you infer? Saan na ba 'yun? Number ano ba 'yan? 4? 'Yan. May 1, 2, eh. Number 4, 'yan, 'di ba? Papaano mo nalaman na superheated niyan? So, 'di ba ito 'yon, saturated liquid 'yan, 'di ba? Tapos constant ang ano, temperature at tsaka pressure, 'di ba? Kasi eto yung mga ganyan,
Constant pressure line yan. Tatandaan ha. Ito. Pag nakakita kayo ng ganito, constant pressure line. Di ba? Eh kaso, yung dito, yung temperature din ay constant. Kaya dumiretso siya, no? So in this case, sa boiler, temperature and pressure is constant. Di ba? In this case lang, ha? Tapos dito, saturated na siya, no? Kumukulo na siya. At its saturation pressure. Di ba? Kumukulo. So hindi lagi ang pagkulo ng tubig ay 100. Ulitin ko. The boiling point of water is dependent sa saturation pressure. Ano ba ito? Ano ang temperature na boiling, no? Boiling temperature point ito. Yung saturation point. Ilan? J-boy. Pag meron kang 1.5 megapascal, ano ba yung 1 megapascal? 10 bar ba yan? 10 bar? O ganito, di ba? 1.5 is ilan? Pag kilopascal, 1,500 kilopascal. Hindi makita eh. So ito, class 1.5 megapascal is 1,500 kilopascal. Di ba? So kilopascal. Eh ano ba yung atmosphere? 101 lang eh. 101.325 kilopascal. So this one is way, way higher. No? Kukulo ang tubig, atmospheric pressure, ito yon 100 degrees centigrade. Ito 1,500 kilopascal eh. So iba. Iba yung pagkulo ng tubig niya, 100. Hindi. Mas mataas din. Di ba? So kailan kukulo ang tubig na merong 1,500 kilopascal, which is also equal to 1.5 megapascal. E titingnan natin, no? Alamin natin itong mga AI expert. Tal nandito naman tayo, no? It's a technology, no? So wala namang lihim diyan. Alam ko yung mga ano, 'di ba, yung mga sagot niyo diyan niyo rin kinukuha eh sa AI. Wala namang problema doon. Meron ding reviewer, may AI, no? May internet, no? Kasi nga binigay na 'yan sa atin na provision. So hindi naman 'yan lihim or ano, 'di ba? So tatanungin natin yung AI bot, no, chatbot, mga platform, kailan kumukulo ang tubig kung ang pressure niya ay 1,500 kilopascal? What is the boiling point or saturation temperature of 1,500 kilopascal? Diba? 1,500 kilopascal. Water ha? Water to, di ba? So yung water will boil at blank temperature if it is subjected to 1,500 kilopascal. Ano sa sagot? Makikita yung sagot sa steam table. Ayan. Di ba? So, kukuha ng steam table, hanapin mo yung pressure at 1.5 megapascal, makikita mo yung saturation temperature. No? 198. Naintindihan ba? So, doon pa lang kukulo yung tubig, hindi sa 100. Yung 100, kukulo yung tubig sa 100 degrees centigrade kung ang pressure mo ay atmospheric. Now, what is the saturation temperature or boiling point of a
water at atmospheric pressure. So, halimbawa, sa paligid natin ay atmospheric pressure. Ang atmospheric pressure class ay mayroong pressure na 101.325 kilopascal or 14.7 psi or 1 atmosphere. Kung tayo ay nasa ibabaw lang ng mundo na Earth, no? Na standard, no? At sea level, ang temperature ay 100. Nakita ba? 100. Pero kung ang iyong pressure ay kailangan malaman ito para intindihan niyo yung ano, yung steam table tsaka yung TS diagram. Kung ikaw ay may 1,500 kilopascal, kukulo lang siya, no? Masa-saturation siya. Ibig sabihin, wala na siyang papatukan kundi kumulo ng kumulo. Unless na lang magbabago yung phase, di ba? That's the time na magbabago yung phase niya. Habang kumukulo yung tubig, 100 degrees centigrade siya kung sa atmospheric. Kaso 1.5 siya eh. Kung 1.5 megapascal siya, kukulo siya ng kukulo sa 198 hanggang maubos o ibig sabihin, yung tubig naging steam, no? Yung tubig naging steam kasi kaya nagkaroon ng change of phase. Naging sensible na siya. Dati kasi latent, no? So dito, ano ang pressure dito? Dito, 1, ano yan, 4.5, di ba? 1.5, no? So dito, constant pressure line to class na, kaputi pala. Ito, no? Constant pressure line. Ngayon, ang mangyayari dyan, dahil constant pressure line, parang pressure. Ibig sabihin, ito ay, para lang for the purpose of illustration, ha, para lang, kasi ang dami hindi pa nakakaalaala dito. Ito 1.5, ito 1.5 din. Nagkataon lang na pareho yung temperature which is ah ano dito, constant ang temperature dito, di ba? Kasi ito, 1.5 megapascal din, no? Pero nag-iba na, no? Dito, ang temperature dito, kasi dito ay 400 din. Kaya nga, superheated, di ba? Alam natin na superheated. Pero dito, ano class? Ano yung temperature dito? Ito. Yung sinerge natin sa AI, ilan yan? 198.32. So, 198.32. Naintindihan ba? So, i-ano ko ha, para ulitin ko, para maintindihan ng lahat, no? So, eto. So, eto, ang pressure dito ay 1.5. Dito, 1.5. Dito, 1.5, no? So, eto ay may 1.5 megapascal, 1.5, kasi boiler nga yan eh. Heat exchanger, no? So, anong temperature dito? Kasi constant temperature dito, di ba? Temperature equals constant. So, eto, pare-pareho yung temperature. Ano yun? Ilan yung temperature dyan? Ilan? Kalimutan. 198.32. Di ba? So, dito, 198.32. Yun yung ibig sabihin nito, no? So, dito, 198.32. Hanggang dito. Kasi ito saturated vapor eh. Ibig sabihin, dito, kulo siya ng kulo. Dito naman, 198.32 din. Pero, tubig. Nag-gets niya ba? Parang 100 degrees centigrade na tubig, tapos 100 degrees centigrade na vapor. Nagpupunta siyang kumulo. Ito naman, tubig. No? Liquid to, liquid. Pero ang kanyang ano ay 198, di ba? Taas.
mainit. Mainit na tubig, pero hindi pa kumukulo. I mean, hindi pa nag-evaporate. So, dito, yan, constant temperature, walang mangyari. So, dito, 198 pa rin. Di ba? Kumukulo. Kumukulo siya dyan. Nung kumulo na siya, naging steam, 198 pa rin. 0.32 na steam. Di ba? Nung naging steam na siya, oh, tumaas na yung temperature niya hanggang 1 point, hanggang 400. Nagets ba? So, 198, di ba? 200, 300, 350. Umabot siya sa 400. Kasi nga, dumaan siya saan? Super heater. Anong pressure niya dito sa 400? Ganun pa rin. Kasi constant pressure line yan eh. Constant pressure line. Constant pressure line. Wala kang magagawa dyan. Pare-pareho yung pressure. Kaya dito, ang ating thermodynamic properties ay 400 degrees centigrade at yung ating pressure ay 1.5 megapascal pa rin. So the pressure does not change but the temperature change because of the provision of superheater. So kaya nalaman natin na ito ay superheater. No, pero may mga drop, di ba? May mga drop at tinitingnan natin kung ano yung pressure drop through nozzles in impulse turbine. No? Kasi lalabas din yung steam, tamaan yung blade, no? Pero sa nozzle, may mga pressure drop. At ang formula na ginagamit ay ito. Ito, no? Yung velocity 2. Pinapahanap sa atin yung velocity 2, no? Ito. Find the nozzle velocity at exit. Diba? Ang ina-assume natin ay ideal gas, kaya binigyan tayo ng universal gas constant which is 0.4615 kilojoule per kilogram Kelvin, no? Ka-unit siya ng entropy, hindi nagbabago kasi constant nga yan eh. Pero binigyan din tayo ng ano ng eto tong gamma. Ano ba tong gamma? Specific ratio, no? Sa mo doon, balik tayo sa problem para alam natin. Ay, no? So we were given the gas constant which is represented by the letter R. Kasi na ba yung change ng pen? Ano makita? So, yung gas constant is R, which is 0.4615 kilojoule per kilogram. And the other is specific ratio. Yung specific ratio, ito, specific ratio ay represented by gamma. Gamma ba to? Yan, gamma. Kasi lambda ganyan eh. So, ito is gamma. No? Ito yung capital ng gamma. Parang pi. So, yung gamma ay specific ratio. Ngayon, ano yung solution natin? So, ito yung solution, no? If we want to find the velocity of the steam at the exit. Saan ba yung exit? Kasi ito yung entrance, di ba? Ito yung entrance. Ito yung exit, di ba? Tapos, ayan, pupunta sa dulo ng condenser. Eh, siyempre, condenser, ano yan? Ang output niyan ay tubig na saturated liquid, di ba? Tapos ipapump at constant uh, entropy na isentropic work pump na extraction. Kasi init ulit, no? May preheater or papuntang boiler bago siya kumulo at saturated, no? So, saturated natin is 189. Doon pa rin siya kukulo, saturated. Bago siya magbago ng anyo, ibig sabihin magiging, ano naman siya, no? Magiging, sa condition niya, na saturated dito. Ito saturated liquid eh. Ito saturated B4, 189. Tapos, uminit na uminit, kaya nagbago dahil dumaan siya sa superheat. So, all you have to do is to substitute values wherein
we have to get the root, no, extract the root. We have to multiply twice the, what do you call this? The specific heat ratio. Then, ito ay, specific heat ratio minus 1 times the universal gas constant. Tapos binigay yung 1 minus P2 over P1, yung thermodynamic property niya, no? P2 is, what's P2? Over P1. Then, gamma minus 1 over gamma, no? So, makikita niyo may dalawang pressure yun, 3 megapascal yung sa entrance, tapos yung sa exit ay 1.5, no? Nozzle. So, yun ang ating gagalawin, no? So, para maintindihan, so substitute kaya natin yung values, no? So, if we're going to substitute values, ay, mag-ano tayo ng, darker pen. Let me grab a darker pen. So, if we're going to substitute this, ang mangyayari dito ay, 2 times the efficiency, specific heat ratio. Ay, ganun ang ganun, sorry. So, 2 times specific heat ratio. Ano yung specific heat? 1.3. Tapos, over 1.3 minus 1 multiplied by universal gas constant, which is 0.4615. Di ba? Multiply times temperature 1, 400. Kaya nagagawin mo siyang Kelvin. Di ba? Mag-add ka ng 273. Kasi ideal nga, all ideal gas should be solved with this absolute scale. So, plus 273, ilan yun? 600, no? 673. Okay? Tapos, quantity times 1. 1 minus pressure 2 and pressure 1. So, pressure 2, what is pressure 2? 1.5 ba? So, 1.5 over pressure 1, which is 3 megapascal. Ba? Tapos, ito, blank ba to? Ay, itong gamma, 1.3. Sorry. So, 1.3 minus 1 over 1.5. So, all we need is to get the arithmetic of this, no? Pag nakuha natin yan, yun na yung V2 na hinahanap, which is the velocity at the exit of the nozzle, no? Velocity at the exit of the nozzle. So, yung problem number 4, once na sinubstitute natin, nandito naman, dahil na-solve na natin yung n. Okay? So, if we're gonna substitute, katulad kanina, nung binanggit ko, di ba, 2 times 1.3, yung specific heat ratio, 1.3 minus 1 is 0.3. Ito yung universal gas constant. Tapos, ito yung yung temperature, di ba? So, this is what? Yung 400, di ba? Plus 273. Okay? So, when you substitute values hanggang ma-extract mo, you will have this, na kung mas malapit dito. 9.5 or 9.6 or 9.9 meter per second. Okay? So, gano'n na yun. So, last na tayo. Substitute values din, no? So, what's the narrative of problem number 5? So, sabi doon, a steam turbine stage has a total enthalpy drop of 180 kilojoule per kilogram. So, mga enthalpy drop, no? Pag sa mga efficiency ng stage ay enthalpy drop. So, 180 kilojoule per kilogram or
of which 90 kilojoule per kilogram occurs in the rotor blades. Ibig sabihin doon sa rotor blades yun, yung 90, no? Calculate the degree of reaction for stage. So, anong solusyon, no? Of course, you have to define a delta HR enthalpy drop sa rotor, yung umiikot. Delta H total is the total A stage enthalpy drop. So, dapat i-ratio mo yung dalawa, no? Para makakuha ka ng degree of reaction. So, eto yun. So, sa number 5, eto yun. So, enthalpy drop in the rotor or delta HR, magkakaroon ka ng enthalpy drop sa rotor. Ito, 90. Total stage enthalpy, total is 180. So, stage enthalpy drop, no, para kinalculate. Hindi. Yun yan, yung i-ratio lang, no, para makuha yung efficiency. Saan ba tayo? Yan. So, ang gagawin natin, 90 over 180. No? Yung drop sa rotor, kasi sabay bandang output na yun, over drop sa total. No? 180 kilojoule per kilogram. So, meron tayong 50%. Okay? So, yun lang muna yung sa problem. And then, kahit hindi ko na hintayin, no? Gawin nyo na lang. Kahit hanggang mamaya yung gabi nyo na i-submit, no? So, at least ito yung ating basihan sa ano, ano ko na lang, para maibigay sa inyo para ito yung gawin yung reference, no? Pero ang susolvein ay yung binigay ko na 1 to 10 dun sa kasama sa PDF din. Okay? Then, naghang eh. Burin ko muna ito, nakapitit, pampadagdag lang. So, ito yun, no? I-PDF ko muna tapos ibalik ko na lang. So, isasama to na isasabi to, ito ay individual. Individual to, whereas yung requirements sa ano ay group. Ilagay yung pangalan ng grupo. Pag walang pangalan yung grupo o walang miyembro sa grupo, ano, no? Wala akong magagawa. I-zero ko yung midterm nyo. PDF. So, documents. Okay. Yan na, no? So, stop ko muna.